Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 10, talatang 11 at 13. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga lilitas. Pagpapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Good morning po mga kapatid. Ready lang po natin yung ano. Kanina po ay ating natunghayan ng isa pong pag-aaral mga kapatid na naglalayon po sa atin na magbigay po ng inspirasyon po sa atin upang lalo po nating makilala ang Panginoon sa magitan po ng kanyang mga halimbawa. At sa magitan po ng patuloy nating pagsunod sa mga halimbawa po ng Panginoon ay mas madali nating maunawaan kung ano po yung gusto niyang iparating sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, alam niyo po ba yung yung mga tanyag na tao, ginagawa daw natin yung ginagawa nila, parang mas naiintindihan mo kung ano yung meron sila. Huwag kayong tanyag, doon na lang sa simpleng tao. Pag nakikita niyo yung mga nag-exhibition ng bisikleta, pag hindi ka marunong mag-bike, hindi mo ma-appreciate yun eh. Pero pag sinundan mo, mag-bike ka, tapos nakita mo yung nag-exhibition ng bisikleta, ang hirap pala, ito palang simpleng pagbalanse, ang hirap, yun pa kayo ginagawa niya. Mas naiintindihan mo yun. Ngayon sa Panginoon, yung ginagawa ng Panginoon na pagpapatawad, pananalangin, mahirap po yung intindihin kung hindi mo siya susundang gawin. Kaya po sabi sa pag-aaral natin kanina, pagka ginawa mo ng paulit-ulit yung mga halimbawa na ginawa ng Panginoon, mas madali mo rin makikilala ang Panginoon. Pero yung Panginoon, ilang beses siyang pinagsabihan ng masama, pero ilang beses siyang nagpatawad. So mas maintindihan mo, ganun pala talaga kabuti Panginoon. Panginoon, gano'n siya nagpakababa. Ilang beses siyang ganito nangyari, pero ang ginagawa ng Panginoon, nagpapakababa pa rin sa kanila. Paano tayo tumawag sa ating Ama o sa Diyos? Siya na mismo nagkatawang tao upang magbigay halimbawa sa atin na siya nalikluhod na nalangin. Pag sinundan mo yun, mas madali mong makikilala ang Panginoon. Nagpapakababa sa magitan ng pagluhod. Ngayon doon sa kanina, isa pa, yung paghugasan ng paa, gaya nga sa matagal natin ng pag-aralan po yun, mas madali kikilala mo ang Panginoon gano'n siya nagpapakababa. Hanggat hindi ka naghuhugas ng paa ng kapatid mo, hindi mo maintindihan kung gano'n yung pakiramdam ng Panginoon nung siya naghugas ng paa. Diba? Kaya pag naghugas ka ng paa, damang-dama mo yun eh. Yung pagpapakababa ng Panginoon sa magitan ng kanyang paghuhugas ng paa. Ngayon mga kapatid, tunghayan natin ang isang mensahe na kapareho rin po ng tinalakay ng ating Pastor Ronel kanina. Isang topical style po ng sermon. Mga nakakaraan po natin ginagawa, expository. Tuloy-tuloy po yung pagbasa ng talata, tapos hinihimay natin kung ano po yung nilalaman ng mensahe. Ngayon po, kapareho lang sa Pastor Ronel, topical naman. Ang ating pong kinuhang batayan po ay sa Roma 10:11. Ang sabi po doon, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Yan, dito po natin kinuha yung batayan sa aklat po ng Roma 10:11. Ang pamagat po nito, ang lumalapit at sumasampalataya kay Jesus. So sa mga tuwid, mga kapatid, kagaya ng pag-aaral kanina, ang pamagat po yung mga halimbawa. So ang ating pastor, sumipi ng mga halimbawa sa Biblia. Ngayon naman, pamagat natin ang lumalapit at sumasampalataya kay Jesus. So kung sisipin natin yung mga lumapit sa Panginoon at nagsisampalataya naman, ganun po ng style ng ng mensahe o paggawa po ng sermon. Sabi po doon sa ating paksang batayan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya nagsisampalataya hindi mapapahiya. Doon muna tayo sa mapapahiya. Nasubukan niyo na bang mapahiya, mga kapatid?
Yung pag lumapit ka sa isang tao, tapos hindi yun yung inaasahan mo, hindi mo nakuha, di ba, yun yung ibig sabihin ng napapahiya. Ano yung nangyayari yun? Bakit po ganun? Yung expectation kasi. Pagka ikaw kasi may kailangan, ina-expect mo, laging pag lumapit ka doon, may makukuha ka eh. Expectation yun eh. So ang labas, pagka wala, hindi mo nakuha, mapaprustrate ka naman, frustration. Makasunod doon. So pero dito sa talata, positibo. Sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. So sinabi daw sa lumang tipan yun. Pero hindi na natin sisipin ko sa lumang tipan. Kukunin lang muna natin yung sa pinakapunto nito. Ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Pag sa Diyos ka daw lumapit, never na ikaw ay mapaprostrate o mapapahiya. Hindi ka ma-ashamed. Kasi siguradong may tugon. Sure ball daw yun. Sure ball. Pag lumapit ka, sigurado, pintukado, hindi walang mangyayari. Talagang meron. Yun po yun. Hindi ka mapapahiya. Nga lang po, ginagamit ang talatang ito ng iba't ibang pangkat ng pananampalataya at ibang mga tagapagturo sa material na bagay. Gusto mong yumaman? Lumapit ka sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Ganun po ba yun? Alam niyo yung mga blessing churches, yung blessing churches o blessing mga samahan lang, puro positibo ang turo. Hindi niya tatalakayin yung pagtitiis, pagluhod, mabay sa kanila, patitanganan, paghugasan ng paa, pag-ibig, pag-ibig, oo, pero yun ang positive way pa rin, hindi pa rin yung negatibo na pati yung kamalian ng kapwa mo, ibigin mo para siya magbago. Hindi pa rin yun. Lahat ng positibo sa Biblia, lalo na sa financial, bihira nga sa kanila, mahihirap na member eh. Diba? Kasi, blessing churches nga tinatawag eh. Itong talata na to ginagamit pa nila sa positibong paraan ng pamumuhay pa eh, na may kinalaman sa pinansyal. Gusto mong munladang yung buhay? Ganun naman nila. Gusto mong munlad ang negosyo mo? Diba? Lumapit ka sa Panginoon, di ka mapapahiya. Sabihin, sure daw. Positibo. Ganun daw ang pananaw nila dyan. Pero ano ba yung pinatukoy sa talatang ito na lahat ng sumasampalataya sa Panginoon hindi mapapahiya? Ano yung sasampalatayanan mo sa Kanya na sa pagsampalataya mo na yun, hindi ka mapapahiya? Ano yung klase ng paglapit sa Panginoon na yung gagawin na ikaw ay kailanman, pag sa Kanya ka lumapit, hindi ka mapapahiya? Dahil sa talatang ito, sumasampalataya sa Kanya, yung Kanya rito ay sa Diyos, hindi po doon sa tao. Kaya may mga pangkat din ng pananampalataya na ang paglapit po sa Panginoon ay doon sa tao. Pag hindi po yun yung tao na nangangaral, hindi na po siya attend, hindi siya dadaloy kasi hindi po yun yung tao na sinasampalatayanan niya eh. Sino ba ang pastor dyan sa inyo? Sa amin kasi si ganito eh. Ganon. Yun, dapat ang pagsampalataya sa Diyos. Sino man ang nangangaral ng totoo dyan, doon pa rin yung pagsampalataya sa Diyos. Balikan po natin yung pamagat. Ang lumalapit at sumasampalataya kay Jesus. Meron po itong maliit na sinasabi ng ilang pananampalataya. Introduction pa lang po ito mga kapatid. Meron daw po itong contradiction, sabi po ng ibang pananampalataya. Ano daw yung contradiction ito? Sabi daw sa isang talata sa 7:21 ng Mateo, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyaan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tingnan niyo yung talata ulit sa Roma. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Lahat. Pero dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyaan ng langit. Diba? Contradicting. Ganun pa sila. Contradiction po ba yan? Hindi po. Kasi doon sa kabila, ang tinutukoy po dito, yung sumasampalataya ng tunay sa Diyos. Dito, ang tinutukoy po, yung mga taong nagpapanggap lang na sumasampalataya. Pag sa akala nila, basta tumatawag ka sa Diyos, counted na yun. Kahit nasa ang church ako, lahat ng tubig ay papunta sa dagat. Hindi po ganon. Hindi lahat ng church papasok sa langit. Natatandaan niyo yung talata, sapagkat ang halamang hindi itinanim ng aking Ama sa langit ay bubunutin.
So isa lang po ang katawang ililigtas. So dapat doon ka sumampalataya sa Diyos na ang tinatag niya ay yung tunay na iglesia ang iyong sasampalatayanan. So hindi ang lahat ng nagsasabi sa akin. Kaya yung mga tao rito, ang sabi nila, Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng may sakit, nagumuha kami ng mga himala. Ano sabi ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa ng katampalasanan. Yung mga patuloy yung talata po niyan. So hindi po sila yun. So hindi lahat ng nagsasabi sa Panginoon, ay nagsasabi sa Diyos ng Panginoon, Panginoon, papasok sa karyan ng langit. So magkaiba yung talata at hindi sila contradicting. Supporting pa nga sila. Kailangan tumawag ka sa Panginoon ng totoo. Yung tunay na Diyos ang tatawagan mo. So ngayon naman, malaki ang pinagkaiba ng dalawang talata na yun. So ito po yung introduction natin. Dito po sa ating sa ating tatalakayin, meron po tayong dalawang klase. Yung mga hindi sumasampalataya, hindi lumalapit, hindi sumasampalataya, at lumalapit at sumasampalataya sa tunay na Diyos. Kukuha lang tayo ng isa lang po dahil medyo mahaba po yung paksa. Kukuha lang tayo ng isang halimbawa ng hindi sumampalataya. Dito po sa aklat po ng bilang na natalakay natin nung nakaraang mga buwan. Meron po sa 14:28 hanggang 30 na talataan na babalik-aralan lang po natin. Si mga teacher po dito, palagay ko nadaanan po ninyo to. Si Moises ay pinangakuan ng Diyos na kayong mga taga-Israel na pagmula sa Ehipto, lalaya kayo, aalis kayo dyan, yung Exodus, pupunta kayo sa lupang pangako. Sa kanilang paglalakbay, nung sila'y malapit na, si Moises kumuha ng 12 tiktik. Yung tiktik, sa English, spy. O yung mga, yung sabihin ng spy, hindi katulad ng spy po dito sa, sa mga pelikula na espiya na nagpapanggap. Ibig sabihin po ng spy, sa lumang tipan, yan po yung nagsosurvey, o nagsosurvey kung okay ba yung lugar. Sabi ni Moises, puntahan mo yung lugar na to, yung Kanaan. Kung maganda ba, may binubukalan ba talaga ng gatas at pulot, makakatanan ba tayo dyan, kakasya ba tayo dyan, basta i-report yung 12 kung ano yun. Diba, 12 tribes of Israel. Sa bawat tribes, kumuha ng tag-iisa. So, lumakad yung 12. Pagbalik nila, sabi nung 10, malalaki yung mga tao dun. Mga Nephilim, mga anak ng mga higante, anak ng Anakin, lalahi, mga malalaki to. 13, nang nakita nga yung isang kama, nung isang ni Haring Og, yung mga 13 feet, yung isang higaan pa lang, 13 feet. Gano'ng kalaki yun, mga kapatid? Gano'ng kalaki kama nyo? 6 feet, di ba? Kung 6 feet ang kama nyo, malaki na yun eh, kasi wala naman 6 footer dito eh. 13 feet, gano'ng kalalaki yung kama nila. So, gano'ng kalaki yung mga lahi na nandoon. So, sabi nung 10, mamamatay tayo doon, umuwi na lang tayo ng Ehipto. Sabi nung 2, hindi. Kaya natin sakupin yun. Oh. Yung majority ng mga tao naniwala doon sa 10. Kaya yung mga hindi sumampalataya, alam niyo sabi kay Moises, sabi nung bayan, umuwi na lang tayo ng Ehipto. Moises, dinala mo ba kami dito para makipaglaban doon at mamatay? Para magutom dito? Doon, kumakain kami ng masarap, wala pang tubig dito. Tapos ilalaban mo kami, mga higante kalaban natin, malalaking tao. Buti pa sa amin, namatay na lang sa ilang. Sabi gano'n sa disyerto na ito. Sabi ng Panginoon, ito pong nabanggit doon. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang salita ninyo sa aking pakinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. Ano sabi ng Israel kasi, mabuti na lang, mamatay kami dito sa ilang na ito, sa disyerto na ito. Ang inyong mga bangkay ay mambubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat ng nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula 20 taong gulang patanda na nagpapasala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupain pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban kay Caleb, na anak ni Jephon, at ni Josue na anak ni Nun. Si Caleb at si Josue po yung dalawang spy, o tik-tik na nagbigay ng mabuting ulat na sabi nila kaya natin. Ano ba yung dapat sampalatayanan ng mga tao dito? Sabi ng Diyos,
Aalisin ko kayo sa Ehipto upang dalhin ko kayo sa lupang pangako na binubukalan ng gatas at kulot. Dapat sumampalataya ka doon. Walang mangyayari masama sa iyo kasi ang pangako, makakarating ka doon sa lupang pangako. Kayo mga kapatid, pag binigyan ng ganung pangako ng Diyos, sasampalataya kayo? Paano kung harap ninyo mga ganun, higante, kagutuman, ganyan na nangyari? Di ba? O ayan na yung mga taba. Mas malalaki sa inyo. Pagpuputol-putulin ng inyong mga katawan. Ano gusto nyo? Umuwi o sagupain? Kaya nyo? Doon nangyari yung pag-ano ng mga Israelita. Kaya ang sabi kanina sa pag-aaral, yung panghuling P, ano yung panghuling P? Pagtitiis. Diba? Pagtiisan natin kung ano yung kinakaharap natin. Kasi yun yung ng Panginoon. So ito, hindi sumampalataya yung Israel. Kaya yung binabasa natin tuwing panambahan, 40 taong na manglaw ako sa lahing iyaw na aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi na alaman ng aking mga daan, kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Yung kapahingahan na yun, yung 40 taong gulang pataas, hindi sila nakapasok. Ang nakapasok lang yung 19 years old, pababa. Ang nakapasok lang na matanda, si Caleb at si Josue. Si Moises nga po, hindi rin nakasama. Si Moises kasi, nung ang utos sa kanya, galing sa bato, lalabas yung tubig. Pinalo pa niya yung bato, nagmalaki pa si Moises, kaya pinagalitan siya ng Panginoon, hindi rin siya sinama sa lupang pangako eh. So sila lang yung dalawang may edad na nakasama doon. So yung sinabi ng Diyos, 40 taong na manglaw ako sa lahing iyon, kasi 40 years sila naglalakbay. Hindi sila nakarating sa lupang pangako, ang nakarating lang yung mga bata. Yan. So hindi sila nagsisampalataya sa Panginoon. Bakit po natin ito ginamit, yung hindi nagsisampalataya? Para ibigay na halimbawa sa atin, na pag kayo mga kapatid, hindi sumampalataya doon sa pangako ng Panginoon na pagliligtas, may kahihinat ng kayong di maganda. Gusto nyo ba yun? Siyempre, ayaw natin. Gusto nyo bang maligtas, mga kapatid? Amen. So dapat, panghawakan ninyo yung halimbawa ng Diyos, ganapin nyo yun, at yung pananampalataya at paglapit sa Panginoon at buong pananaw na ang Diyos ay tutupad sa kanyang pangako sa atin, hahawakan natin yun. Hindi tayo hiwalay doon. Huwag tayong magpapaakit doon sa ipinapangakong ng ibang mga tao, ibang pangkat ng pananampalataya, kundi sa tunay na pangako ng Diyos, doon tayo hahawak sa ipinangako ng Panginoon. So doon naman tayo sa halimbawa ng mga sumasampalataya. Meron po kasing pangako dito, ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. May kaakibat na gagawin pag ikaw ay sumampalataya. Ano po iyon? Mga kapatid, ang sumasampalataya at mabautismuhan. Sa mga hindi po pumananampalataya dyan, mga kapatid, maaari, nasa puso natin, sumasampalataya tayo sa Panginoon. Ano pa ba ang kulang sa atin? Mabautismuhan. So, ang paanyaya ng Panginoon ayon sa pamagat, ang lumalapit at sumasampalataya. Pag lumapit ka sa Panginoon, kaakibat nun sumampalataya at pag sumampalataya ka, magpabautismo ka. At ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pero pag di ka sumampalataya, parurusahan ka. Tingnan po natin yung mga halimbawa ng mga sumampalataya. Sabi po dito, sa awit 145, 18, 19, introduction para sa mga sumasampalataya. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. So, hindi lang basta tumatawag sa Diyos, kailangan pala, pag tumawag ka sa Kanya, o lumapit ka sa Kanya, sa katotohanan, yung truth of God ang lalapitan mo. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Kanya rin didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. So, tumawag kayo sa Panginoon, lumapit kayo sa Kanya, kayo'y maliligtas. Hindi po, tinutukoy po dito, mga kapatid, yung financial mo, yung material. Kasi pag yung material ang pinag-usapan niyan, wala ka nang titiisin eh. Di ba? May titiisin ba kayo mga kapatid kung ang financial ninyo talagang nag-uumapaw? Palagay ko, walang pagsasabing hirap na ako magbilang ng pera eh. Wala akong maririnig na ganun eh. Pwede ba yon?
Wala, ginhawa walang hirap yun. So dito, ang tinutukoy na ginhawa rito, o yung didinggin ng Panginoon na panalangin mo, yung kaligtasan. Hindi po ito material na bagay. Sabi dito, kanyang tutuparin ang nasa nila na nakatatakot sa kanya. Yung nais mo, yung nais na kaligtasan mo, kanya rin didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Meron po dito mga kapatid, number 1, yung lalaking kitungin. Napag-aralan po natin ito, pag ikay kitungin, maraming inalis sa'yo. Ano po yung inalis sa'yo? May hahawak ba sa'yo? Wala. May lalapit ba sa'yo? Wala. May yayakap ba sa'yo? Wala. May makikipag-fellowship ba sa'yo kagaya nito? Wala. May magbibigay ba sa'yo ng kahit ano? Wala. Kalayaan? Wala. Tapos hinawakan siya ng Panginoon. Diba? Sabi po dito, at nang siya'y bumaba mula sa bundok, sinundan siya ng lubhang maraming tao. Narito, lumapit sa kanya ang isang kitungin. At siya'y sinamba at nagsabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. Itong kitungin, mga kapatid, hindi siya nagtanong sa Panginoon, Lord, kung kaya mo. Kasi, anong pananampalataya ng kitungin sa Panginoon? Kaya niya o hindi? Kaya niya. Anong panalangin niya? Kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. Nasa kanya na yung pananampalataya eh. Pangalawa, kung una, yung kanyang pagtawag. Sabi po dito, ayan, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. Yung pananampalataya na si Jesus nasa katawang tao, pero nasa kanya na yung pagtingin, hindi ito tao lang. Panginoon, kung ibig mo, ibig sabihin ng ibig mo, I have faith that you can do it. That nothing is impossible. Kung ibig mo, ay malinis mo ako. Ano ginawa ng Panginoon? At iniunat niya ang kanyang kamay. Napahiya ba yung kitungin? Palagay ko mga kapatid, pag may kitungin dito, lumapit sa inyo. Hindi ko kayo husgahan mga kapatid. Pero, palagay ko may magdadalawang isip. Sige po, hanap tayo ng taong grasa sa labas. Taong grasa na lawag ng kitungin. Sabihin sa inyo, payakap. Sige po. Kaya? Taas kamay po, talagang may kaya. Totohanan lang po. Totohanan lang. Taong grasa. Payakap ka, Trudis, taong grasa. Sige. Kitungin po ito. Alam nyo yung ketong, pinag-aralan natin yan. Paghangin pa lang, lumilipat na sa katawan nyo, yung bulutong minor na minor po yan. Yung hangin pa lang mula niyan, kakainin niyan, unti-untiin yung laman. Hanggang sa maubos ang inyong balat. Ganun po yung ketong. Tapos hawakan nyo, pero ito hindi napahiya sa Panginoon. Iniunat ng Panginoon ng kanyang kamay, hindi po na nagsasabi, ibig ko, luminis ka at pagdakay nalinis ang kanyang ketong, hindi napahiya. Sapagkat siya'y sumasampalataya sa Panginoon. Diba? Lahat ng lumalapit sa Panginoon o sumasampalataya sa Panginoon, hindi mapapahiya. Diba? Pinagdidirihan ka ng tao, pero pag sa Diyos ka lumapit, hindi ka mapapahiya. Nilalayuan ka ng tao, pero pag sa Diyos ka lumapit, hindi ka mapapahiya. Kaya kayo mga kapatid, lumapit kayo sa Panginoon, hindi kayo mapapahiya. Yung isang centurion. Itong centurion, mga kapatid, ang ibig sabihin ng centurion is a leader of 100 century. Centurion. Siya po ay kawal na pinuno ng 100 kawal. Leader po ng 100. At nang pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang centurion na sa kanya yung namamanhik. Namanhik, lumapit. At nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay. Meron daw alipin o alila itong centurion. Nasa bahay, malayo po yun ha. Lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paruruan ako at siya'y aking pagagalingin. Ano sabi ng Panginoon? Paruruan ako. Napahiya ba itong centurion? Ibig sabihin, kahit pala may posisyon ka sa mundo, hindi pa rin ito hadlang. Mahirap ka, may sakit ka, o kahit may katungkulan ka, pwede ka pa rin lumapit sa Panginoon, hindi ka pa rin mapapahiya. Di ba? At kahit ang inilalapit mo, ibang tao, hindi pa nga sarili niya eh. Pero ang tinitignan dito, tignan niyo sa pangatlong talata.
At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Yung pananampalataya ng senturyon, ganito katindi mga kapatid. Ako yung senturyon, yung alipin ko nasa bahay. Sabi ng Panginoon, pupunta ako sa bahay niyo, pagagalingin ko siya. Panginoon, hindi karapat-dapat yung bahay ko na puntahan mo pa. Pero sabihin mo lang po, nananampalataya ako, kahit malayo yun, gagaling yung alipin ko. Sa sumunod na talata po niyan, gumaling yung alipin ko. Gumaling. Ano ang pinapakita nun? Yung lumapit at sumampalataya sa Panginoon na senturyon, may malaking pananampalataya sa Panginoong Hesus. At binigyan ng Panginoon ng katugunan yung kanyang ipinamamanhik. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Nabagaman yung alila niya malayo, pero siya yung mananampalataya. Mapatid, don't take this in a different way po na tayo mananampalataya, ipapanalangin na lang natin yung kasama natin sa bahay na hindi mananampalataya, okay na rin sila. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po nito, yung pananampalataya niya wagas, na siya dininig ng Panginoon. Yun po yung titingnan doon. Na dininig siya ng Panginoon. Ngayon, pagdating niya sa bahay, hindi imposible na sabihin niya doon sa alipin kung sino nagpagaling sa kanya at sino yung sinampalatayanan niya. Na maaari at sigurado yun na manampalataya rin yung kasama niya at dali niya rin yun sa Panginoon. Pero dito ang tinutukoy lang po dito yung paglapit niya. Ibig sabihin, huwag nating isipin na yung kasama natin sa bahay, okay na yun, basta maipanalangin ko na lang siya. Hindi po yun Ang kukunin natin context dito, yung pananampalataya niya na siya lumapit sa Panginoon at hindi siya nabigo sa kanyang ipinamamanik sa Panginoon. Bago ko po ituloy mga kapatid, meron pong akong babanggitin mga kapatid na kasi meron pong tatlo pa yun. Meron pong sa lumang tipan na bibigyan po ng mga kapatid, ng halimbawa po sa inyo mamaya. Kung kayo po ay pamilyar sa tinatawag na Avengers. Nasa Biblia po ba yun? Yung Avengers. Narinig nyo na po ba yun? Nasa Biblia po ba yun? Mamaya po, papanggitin po natin yun mga kapatid. Bakit po nabanggit? Kasi yun po yung pangpinali natin mamaya, yung Avengers. Nasa Biblia pala siya. Na meron palang mga ganong tao sa Biblia. Bibigyan ko lang po kayo ng pang-advance sa pananaw po doon sa ending. Bakit po binanggit ngayon yung Avengers? Kasi may mga taong kagaya nito, naalala ko dahil po dito, sabi, may mga taong nananalangin kasi, hindi po miyembro pero may mga tao sa ibang pananampalataya nananalangin para sa ibang tao ng masama. Alam niyo, yung Lord, kayo na po maghiganti para sa akin, sa inyong paghihiganti. Maganda po ba yun? Tama po ba yun? Ang tama, Lord, pinapasaiyo ko na po ang lahat ng bagay. Pero kasi minarinig ako doon sa mga ibang pananampalataya kasi. Kayo na po bahala sa kanya, kayo na po gumanti sa kanya. Parang inutusan mo pa. Diba? Kasi yung pagganti kasi Avengers kasi yung pagganti. Ganun yun So sa mamaya, sa ending po natin, eto, ang panalangin mga kapatid. Pag kayo nananalangin para sa ibang tao, ang panalangin nyo lagi is sa ikabubuti ng ibang tao. Ikabubuti ng pananampalataya mo at ikabubuti ng kapwa-tao. Diba? Kasi yung tinuturo ng Diyos Kaya pag ikay nananalangin sa ikagagaling ng iyong kapwa, ikaw unlad ng iyong kapwa, titingin ba kayo ng Panginoon? Lalo't ang panalangin mo, Lord, nawa po itong kasama ko sa bahay ay makasama ko na pong maging lingkod kasama ko sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Talaga yung mga kapatid. Titingin ng Panginoon yun. Paano yung titingin? Basta kayo patuloy na naglilingkod, yung kasama nyo sa bahay, makikita kayo. Makakaway yung mga kapatid. Tuloy nyo po yun. Manalangin kayo sa Panginoon, idalangin nyo rin yung kapwa nyo kagaya nito. Idalangin nyo siya na makarating sa Panginoon. Patay ng isa pa. Babaeng inaagasan. Sabi po dito, at narito isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hindi po ang laylayan ng kanyang damit. Ano po yung babaeng inaagasan? Ano po yung ibig sabihin nun? Opo, hindi tumitigil yung yung kanyang monthly. Hindi. 12 years.
Sino sa inyo pinakamatagal na sa kababaihan? Ano na pinakamatagal nyo? Ilan? Linggo? Isang buwan? O, na-imagine mo isang buwan. Ngayon, imagine niyo po, 12 taon. Gano'ng kahirap yung isang buwan, Sister Nene? Mahirap? Yung iba. Yung 12 taon, gano'ng kahirap yun? 12 taon. Pero, anong sabi niya? Lumapit sa Panginoon, at sabi niya sa kanyang isip, mahipo ko lamang ang lilayan ng kanyang damit, gagaling daw siya. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Tatapat paglingon ni Jesus, pagkakita sa kanya, ay sinabi, anak, laksan mo yung loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Napahiya ba siya, mga kapatid? Hindi. At gumaling ang babae mula ng oras na yaon. Tayo mga kapatid, may sarili-sarili tayong mga nararamdaman. May sarili-sarili tayong karamdaman, nararanasan. Ibig sabihin ba dito kagaya ng ibang mga pangkat ng pananampalataya na ang turo naman nila is healing church? Yung pag sumalit ka sa kanila o nakialim ka sa kanila at ang sakit mo gagaling, lakad, makatayo ka. Yung ba ibig sabihin po nito? Kanina, napag-aralan natin yung pagtitiis. May sakit ka, pero lumapit ka sa Panginoon, matitiis mo yun eh. Hindi ka mapapahiya, bibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob at pananampalataya para kahit may sakit ka, hindi ka hihiwalay sa Kanya at bibigyan ka lalo ng Panginoon ng nasa ng iyong puso na maglingkod ng tuloy-tuloy sa Kanya. At hindi rin naman imposible ayon sa inyong pananampalataya na kayong magsigaling. Kaya kami pagpapasalamat tayo rito mga kapatid. Pinagpapasalamat natin, Lord, kung nagkaroon ng karamdaman, salamat po sa iyong pagpapagaling na ibinigay sa amin. Ikaw ay nananampalataya, hindi ka mapapahiya. May sakit ka sa iyong puso, meron kang dalahing mabigat, ilapit mo sa Panginoon, ang Panginoon ang magbibigay ng kagaanan. Diba? May sakit ka sa pisikal, pero ba't ka nandito? Kasi para sa iyo, pinagaling ka na ng Panginoon eh. Sakit lang yan, tiisin ko lang yan, pero sa Panginoon ako titingin, hindi ako mapapaya. May kaligtasan pa rin ako. Pero pag iniwanan mo ang Panginoon, dahil sa sakit na nararamdaman mo, kalungkutan at kaparusahan ang dadanasin mo. Ang lumalapit at sumasampalataya sa Panginoon, hindi mapapahiya. Para di tayo mapahiya, patuloy tayong sumampalataya sa Panginoon. Kagaya nito mga kapatid. Imposible na to sa ibang tao eh. Pag binasa nyo to, ang dami niya ng pinuntahan. Pero sa Panginoon lang siya nakakuha ng kagalingan. Sapagkat nasa Kanya ang buong pusong pananampalataya nang siya ay lumapit sa Panginoong Hesus. Pangapat, babaeng Kananea. Dapat po aalisin ko to sa listahan eh. Pero idinagdag ko na lang yung panghuli. Sabi po dito, 15:22, at narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganan niyaon at nagsisigaw at nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirapang luba ng isang demonyo. Datapot siya'y sumagot ng anumang salita sa kanya, ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamandikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat siya'y nagsisigaw sa ating hulihan. Bro, bakit parang napahiya yata itong babae? Lumapit sa Panginoon pero hindi siya sumagot. Pahiya tayo. Ituloy po natin. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugok kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ng Israel. O di ba? Parang napahiya lalo. Lumapit yung babae sa Panginoon, hindi siya sumagot. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ako sinugo para sa inyo. Sa Israel lang ako sinugo. O. Anong sumunod na talata? Pagkatapos po nito, sabi ng babae, 15:22 hanggang 28. Sabi po ng babae dyan, Datapat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako. Sabi doon sa 25, lumapit siya, siya'y sinamba niya. Sabi kasi sa talatang pagsambatayan at pamagat natin, ang lumalapit at sumasampalataya. Ngayon, yung babaeng Kananea, lumapit at sumamba. Nagpakita na siya ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa aso.
Tatapos sinabi niya, O Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang Panginoon. Nang magkagayon, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari ayon sa iyo ang ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Napahiya ba ang babae sa huli? Hindi po. Bakit? Nagpakita siya ng pananampalataya. Sinasabi niya ng Panginoon sa umpisa, hindi para sa inyo. Pero yung babae, Lord, yung mga hinain mo sa pagkainan, para sa mga anak mo lang talaga. Pero may nahuhulog na mumo dyan. Yung mumo, pinaniniwalaan ko. Galing pa rin sa yun. Kaya kahit mumo yung kakainin ko yun. Ganun po yun. Sabi niya, ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nalalaglag sa dulang ng kanyang Panginoon. Kaya kahit magmukha akong aso na kumakain ng mumo, sumasampalataya ako sa iyo pa rin galing yun. Sinasayang lang ng inyong mga anak. Yun po yung talata na yun. Anak, malaki pananampalataya mo. Kaya, sabi niya, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yun. Dininig siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng kagalingan o ng katugunan. Hindi napahiya ang babae. Lumapit, sumamba, sumampalataya sa Panginoon. Kaya kayo mga kapatid, pagpakiramdam nyo, wala kayong pamilya, pagpakiramdam nyo, iniwan kayo ng lahat, ito pakiramdam niya, aso pa. Pero hindi siya umalis sa Panginoon. Yung mga salita ng Panginoon ay kanyang minamahalaga. Gaano man ito kaliit na naiiwan. So kayo mga kapatid, kayo mismo, binibigyan ng pagkain ng Diyos. Naniniwala po ba kayo salita ng Diyos kinakain natin ngayon? Huwag natin sayangin. Napakapalad po natin at tayo mismo nakakakain ng direkta ng salita ng Panginoon. Huwag natin sayangin. At sa nakakarinig po ng pampalakas tinig na ito, sa labas po, sumampalataya kayo sa Panginoon, hindi kayo mapapahiya, ililigtas kayo ng Panginoon. Titingin niya ang inyong pagnanasang kayo maligtas mula sa kaparusahan. Panglima, ang babaeng nahuli sa pangangalim niya. Ito po mga kapatid, napakagandang idagdag po nito sa mga sumasampalataya. At dinala sa kanya ng mga iskriba ang mga Pariseo at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalim niya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi sa kanya, Guro, nahuli ang babae ito sa kasalukuyan ng pangalan niya, in the act of adultery. Sa kautosan nga ay pinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ay yung sabi tungkol sa kanya? Nahuli kasi yung babae, so sa gitna, nilagay siya, babatuhin na nitong mga iskriba at mga Pariseo. At ito'y kanilang sinabi, siya'y sinusubok upang siya'y may maisumbong sila, datapat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapat siya'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya at umunat siya at sa kanyang sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Sige, sinasabi nyo, ang mahuli sa pangalan niya, patayin sa magitan ng bato. Sino man sa inyo walang kasalanan, siyang unang bumato. At siya'y muling yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis isa-isa at nagpasimula sa katandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. Punay muna natin yung babaeng mangangalim niya. Mabigat ba yung kasalanan niya? Chismis ba yung kasalanan niya? O hindi? Nahuli kasi sa akto, so hindi po chismis yun. Sabihin, makasalanan talaga. Makasalanan. Ano dapat gawin ni Jesus sa kanya? O kayo, mga kapatid? At umunat si Jesus at sa kanya sinabi, babae, saan sila naroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi hatol sa iyo, humayo ka sa iyong lakad, mula ngayon huwag ka na magkasala. Tingnan niyo yung pagkatawag, Panginoon. It's a sign of faith na yung kausap niya, hindi tao. Ano po? Panginoon. Kaya pinatawad siya ng Panginoon dito, humayo ka sa iyong lakad, mula ngayon huwag ka na magkasala. Hindi siya napahiya ng pagtawag sa Panginoon. Okay? Makasalanan.
Kaya sabi po dito mga kapatid, may lalaking kitungin, ikaw man ay pinandidirihan ng tao, senturyon, babaeng inaagasan, babaeng kananeya, babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ano-ano itong 5 na to? Meron kang mabigat na suliranin, kay nahiwalay sa pamilya, iniwanan ka ng lahat, pinandidirihan. Ikaw ay senturyon na may nais pamanhik sa Diyos, hindi man para sa iyong sarili, pero lumapit ka dahil meron kang nais pamanhik. Lumapit ka dahil meron kang malubhang sakit, nais mo ng kagalingan. Lumapit ka, bagaman ikay walang karapatan sa kaligtasan, lumapit ka sa Panginoong Yesus. Meron kang malaking kasalanan, nahuli ka sa pangalo niya, may kasalanan ka. Lahat sila pare-pareho mga kapatid. Lumapit, tumawag at sumampalataya sa Panginoon. Nagkaroon sila ng katugunan mula sa Panginoon sa kanilang paglapit, lalo higit ang pagsampalataya. Ito pong huli, sa ating paniniwala sa maraming pag-aaral, sinasabi po na hindi man pinangalanan dito pero sa ibang talata, siya daw si Maria Magdalena, na naghugas din ng paa ng Panginoong Yesus sa magitan ng kanyang buhok, Magdalena. Siya daw yun mga kapatid. Napakabigat ng kanyang kasalanan. Pero hindi po sila mga kapatid. Sino sa inyo ang nasa kategorya ng alinman po dito? Lahat po ba yan nasa inyo? O ilan lang po dito? Maaari may makakarelate. Dati ako makasalanan. May sakit ako. May nais ako pagmandit na ibang tao. Dati ako, ito mga kapatid, pare-pareho tayo. Wala namang po rito pinanganak na Hudyo eh. May pinanganak po ba dito Jewish o Hudyo? Wala. So dito pare-pareho tayo sa number 4. Tayo yung mga pare-parehong walang karapatan sa kaligtasan. Hindi po tayo bahagi ng Israel, pero nagkaroon tayo ng karapatan sa kaligtasan. Bakit po? Dahil tayo sumampalataya sa Panginoon na tayo napabautismo. Sumampalataya tayo sa Panginoon. Tanungin niyo ang inyong sarili, napahiya ba ako sa paglapit sa Panginoon? May kaligtasan ba ako sa paglapit ko sa Panginoon? Paano mangyayaring matutupad ang pangako ng Diyos ng kaligtasan sa akin kung hindi ako hihiwalay sa Kanya at patuloy kong gaganapin ang mga halimbawa na Kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin? Ngayon puntahan natin, ibabahagi ko sa inyo mga kapatid. Sabi dito, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luba, at kay aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. May dinadamdam ang iyong puso, lumapit ka sa Panginoon. May dalahin kang mabigat sa iyong likod, lumapit ka sa Panginoon. Wala kang balikat na masandalan, meron ka namang lapag na pwede mong luhuran sa pangalan ng Panginoon. Hindi ka mapapahiya. Sabi nga doon sa isang English, you may not have a shoulder to lean on, but you have the floor to lean on to pray to Jesus Christ, mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon. Ngayon, panghuli, pangpinali mga kapatid. Sa Biblia, meron po tayong tinatawag na, narinig nyo na to, eye for an eye, tooth for a tooth. Sabi, pagka mata ang kinuha, mata rin ang kabayaran. Pagka nakasakit ka, away kayo, naputol mo yung kamay niya, anong dapat iganti sa'yo? Kamay din. Meron po sa Biblia ang Avenger of Blood. Ibig sabihin po na Avenger of Blood, pagkapaghiganti ng dugo. Na pagka ikaw ay may sala, ito yung hahanap sa'yo. Hahantingin ka niyan. Hanggang sa ikay makita, at ikaw ay mahatulan ng eye for an eye and tooth for a tooth. Yun po yung batas noon. Ngayon ang Panginoon, makatarungan. Meron po siyang ipinanukala doon sa Exodo, na sabi, doon sa Exodo 20, basahin nyo na lang po mamaya, na pag ang isang tao ay nakapatay, nang hindi niya sinasadya, wala siyang tanim ng galit, aksidente, for short. Meron siyang pwedeng takbuhan na bahay ampunan o lungsod ampunan na tinatawag na City of Refuge. Sinabi rin po ito sa aklat ng Levitico na pagka ikaw ay hindi man kasala, aksidente, na hindi mo sinasadya, nakapatay ka,
takbo ka doon sa bundok na yon, sa lugar na yon, sa syudad na yon, doon ka magtago. Hanggang sa nililitis ang iyong kaso. Ngayon mga kapatid, basahin po natin ito. Sa Joshua 22 and 5. English muna, may ating Tagalog. Speak to the children of Israel, saying, appoint out for you cities of refuge, where I spake unto you by the hand of Moses, that the slayer that killeth a person unaware and unwittingly may flee, tatakbo, aalis, and they shall be your refuge from the avenger of blood. So may avenger talaga sa Biblia, tagapagganti ng dugo. So pag ikaw daw ay nakapatay ng di mo sinasadya, wala kang sama ng loob, aksidente, you may flee, papunta doon sa city of refuge para magtago, para hindi ka mahuli ng avenger of blood. Pa? Hindi, wala nga siyang pagtatanggol eh, kasi kailangan niya talaga magtago. Safety, ganon. Pag-safety, pag-iingat sa sarili. Ganyan. Ngayon mga kapatid, ang utos ng Panginoon, pag nasa city of refuge ka, merong vow o meron itong pangako. Ang pangako ng Diyos, pag nandiyan ka sa city na yan, safe ka. Hindi ka pwedeng puntahan ng avenger of blood para panggantihan. Mamaya, sabi ko sa inyo dahilan nito, ang pamagat natin lumalapit at sumasampalataya. Pag ikay nasa city of refuge, hindi ka pwedeng galawin ng kahit sino. Safe ka dyan. Walang aano sa'yo, mananakit sa'yo kasi nandiyan ka. Yan yung pinaka-safety mo. And when that doth flee unto those cities, shall stand at the entering of the gate of the city, and shall declare his cause in the ears of the elders of the city. Sasabihin mo yun doon sa mga matatanda sa bayan, kung ano nangyari. Ipapaliwanag mo doon, tribe leader. Sa Arab, ang tribe leader tinatawag na sheikh. Sa sheikh, Pilipinas, datu o sultan, di ba? Pero dito, pag dito, shakor, parang ganun, shakor. Sa elders of the city, and they shall take him to the city unto them, and give him a place. So yung tribe leader, o yung matanda sa bayan, bibigyan ka ng lugar. That he may dwell amongst them, doon ka mananatili. And if the avenger of blood pursue, pag sinabi ng avenger of blood, pumunta doon, nandyan ba yung nakapatay? Kukunin ko siya. Ano yung sasagot ng matatanda sa bayan? Kapatid, nung matanda, di pwede. Ang sabi ng Diyos kasi, pag nandito siya, hindi siya masasaktan, hindi siya pwedeng kuhanin. Safety place niya to. Then they shall not deliver the slayer unto his hand, because he smote his neighbor unwittingly, and hated him not before time. Tagalog. Magsalita ka sa mga anak ng Israel, sabihin mo, italaga ninyo ang mga bayang ampunan na aking sinilita sa inyo sa magitan ni Moises, upang matakasan ng nakapatay sa sino man ng hindi sinasadya at hindi kusa, at magiging ampunan ninyo laban sa manghihiganti ng dugo. Okay po, the avenger of blood. At siya'y tataka sa isa sa mga bayan ngayon at tatayo sa pasukan ng pintuan ng bayan at magsasaysay sa mga pakinig ng matanda ng bayan ngayon. At kanilang kukunin siya sa bayan na ipagsama nila at bibigyan nila siya ng isang dako upang siya'y tumahan sa gitna nila. At kung habulin siya ng manghihiganti ng dugo, hindi nga nila ibibigay ang nakamatay sa kanyang kamay, sapagkat kanyang napatay ang kanyang kapwa nang hindi sinasadya at hindi niya kinabutan ng unan. Ako niya mga kapatid, pag nagtago siya, hindi siya mamatay. Ngayon, ito yung sitwasyon. Yan po yung utos, mga kapatid. Di ba? Utos yan. Hindi siya hindi siya masasaktan. Ito yung sitwasyon. May dalawang lalaki. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Habang sila'y nagtatalo, di naman po galit eh. Mga di pagkakaunawaan. Tutulakan sila. Hindi. Sila. Ngayon, nadulas itong isa. Pagdulas niya, may kawayan, napausling ganyan, doon napaatras yung isa. Tusok. Patay. Sinasadya hindi. Hindi sinasadya. Patay. Anong gagawin ng lalaking nakapatay? Ano dapat niyang gawin? Saan siya dapat pumunta? Sa bahay ampunan, sa city of refuge.
Pagpunta niya doon sa bayan po na sa City of Refuge, ang una niyang gagawin, pupunta siya sa matanda sa bayan, sa elders of the city, isasaysay niya kung ano nangyari. Ganito po nangyari. Usap kami, nagkaroon po ng tatalo, pero hindi ko po talaga sinasadya. Napatay po. Nakagawa ako ng kasalanan hindi ko sinasadya. Totoo ba yung sinasabi mo? Pangahawakan ko ba yan? Hindi pa talaga yan. Kasi pwedeng nagsisinungaling lang yung tao, di ba? Totoo po. Hindi ko po sinasadya. Kung gayon, dito ka sa lugar na to, bibigyan kita ng lugar, hindi ka maaano. Pangako ko sa iyan, dahil yun ang utos ng Diyos. Pangako ko yan, hindi ka maaano. Dito ka. Iingatan kita rito, kahit sinong pumunta rito, hindi kita ibibigay. Ngayon, yung Avenger of Blood, pumunta. Eto na. Hinahanap ngayon, yung City of Refuge, malaki yan eh. Hinahanap niya, pinagtanong niya. Sabi, meron pong lalaki doon tumakbo. Baka siya yun. Punta siya doon, makita yung tribe leader. Meron po ba rin itong lalaki na tumatakbo kahapon? Nakapatay po siya eh. Meron. Hindi man siya pwede magsinungaling. Meron. Kukunin ko po siya sapagkat siya'y nakapatay. Kasi eye for an eye, tooth for a tooth. Nakapatay po siya, kailangan din siyang mapatay. Hindi, nandito siya sa bayan po ng City of Refuge, hindi siya maano, pangako yun. Hanggang di nalilitis yung kanyang kaso, hindi mo siya makukuha. Safe siya rito. Hindi niyo po naiintindihan, tribe leader. Nakapatay po siya. Naiintindihan ko. Nakapatay siya. Hindi naman niya sinasadya eh. Kaya iingatan ko siya, dito siya. Hindi niyo po naiintindihan. Ang napatay po na niya ay ang inyong anak. Kayo mga kapatid. Ibibigay niyo? Ibibigay niyo? Ang napatay po niya ay ang inyong. Kaya pala hindi umuwi yung anak ko. Ngayon, sabi niya, yung kamay niya, inilagay niya sa lupa. Iyak. Nagkasala. Sa akin pa tumakbo. Di ba? Ano po gagawin natin? Kung gayon, wala na anak ko. Wala na. Kung gayon, itong nagpunta sa akin, siya na ang magiging kong anak. Hindi ko siya pababayaan, iingatan ko siya. Tuturing ko siyang anak, siya na ngayon ang anak ko. Dahil yun ang pangako ng Diyos, sinasabi ng Diyos, susunod ako sa Diyos. Hindi siya mapapahiya, lumapit siya sa akin. Kayo mga kapatid, at tunay ba kayong anak ng Diyos noong una? Hindi, pero tayo lumapit sa Panginoon. Ang Diyos, hindi natin namalayan, nagkasala tayo. Pero sino yung namatay para sa atin? Nagkatawang tao siya bilang anak. Siya yung napako sa krus. Siya yung namatay para sa atin. Na hindi natin sinasadya o sinasadyaman. Siya yung nagdusa. Pero sabi ng Panginoon, para sa kanyang kamatayan, gagawin kitang aking anak. Lumapit ka sa akin, gusto mo ng kaligtasan, ililigtas kita. Hindi ka mapapahiya, ituturing kitang anak. Mamahalin kita gaya ng aking anak. Sapagkat sumampalataya sa akin, na sabi mo, ingatan mo ako, hindi ako mapapahiya, hindi ako mapapahamak sa kahit sinong pupunta sa akin. Lumapit ka sa akin, hindi ka mapapahiya, ililigtas kita. Amen? Ganun ang Diyos sa atin mga kapatid. Pag lumapit ka, hindi ka mapapahiya, ituturing ka pa niyang anak. Ganun po yung Avenger of Blood. Pupuhanin ka, papahama ka, lilitisin ka. Pero ang Diyos, naghanda ng isang bahay, dilitibat iglesia, na pag pumunta ka doon for your safety, at sinabi mo sa leader nun, which is God, Jesus Christ, na siyang ulo, Lord, nagkasala po ako, lumalapit po ako sa iyo ng kaligtasan, ingatan mo po ako kasi may kapahamakan na darating sa akin. Ingatan mo po ako. Mapapahiya ba kayo sa Panginoon pag lumapit ka? Hindi. Kaya kayo mga kapatid sa mga hindi pa mananampalataya, lumapit kayo sa Panginoon. Hindi po kayo mapapahiya. Ituturing ka pa niyang tunay na anak. Tandaan niyo po yan. Yan po ang tinatawag na sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Ang tumatawag at sumasamba sa Panginoon ng tunay ayon sa katotohanan ay siyang
maliligtas. Pagpapala po sumatin sa mulit pagkarinig ng kanyang banal na salita, tayo po'y sama-samang tumindig, awitin po natin ang tinapay.